Hindi kasi ako nagsisi nung nakita ko yung work environment ko, ano yung klase ng mga tao na katrabaho ko, at for me, tama yung desisyon ko na mag-apply or magtrabaho dito sa Canada. So, yun guys, nung mga way back 2022, so January kami naglanded dito sa Canada. So, my position is food service supervisor. So, what I did in terms of training, so meron kaming training system dito sa Tim Hortons, which is nung bago pa lang ako guys. Actually, papunta pa lang ako. Nagpa-plan pa lang kami ng natanggap na ako sa American. So, nagsi-search ako ng mga ano bang klase ng Tim Hortons mayroon sa Canada. So, meron naman tayo sa Pilipinas, right? But I will do a research kung ano ba yung sistema. Kaya ko ba? May hirapan ba ako? Magsisisi ba ako kasi aalis ako ng Pilipinas? Which is okay na yung position ko sa Pilipinas. Yon. So, wala akong masyadong ma-research during that time. Basta ang inisip ko na lang, I've been working for the fast food restaurant for almost 16 years. So, ganun na yung readiness ko or mindset ko na kaya ko yan, back to zero man, whatever. So, yon. So, dumating kami sa Canada. And then, one day lang kami nagpahinga. And then, sabak na agad kami sa training, orientation. Binigyan na kami ng uniform. Naturo na kami sa tindahan. So, ito. Actually, pagdating namin, nakita ko yung tindahan namin is isa sa mga busy na tindahan dito busy na store dito sa NL. So, nakapag-video training na kami. So, nakita ko kung ano yung mga training and products and services na nire-record ni Tim Hortons. So, after that, ongoing na kami, meron kaming video training. So, kailangan namin ma-consume siya. It's like 16 hours yung tinapos namin. And then, after that, nag-actual training na kami. So, during that time, may Pilipino na magtuturo sa amin, which is same na supervisor position din siya. And then, hindi ko masyadong nagustuhan yung type of management during that time. So, yung manager na kasi, syempre, ako as landed food service supervisor, way back in the Philippines, I've been working for 6 years. And nag-handle ako ng tindahan as a restaurant manager. So, nakita ko na ano yung difference in terms of training. So, nakita ko siya na, nabigyan kami ng body system na ituro sa amin. Basic body system. And then after that, bahala ka na. So, you learn from your own. And, which is, syempre, yung insight ko is, hindi siya maganda. Hindi siya maganda in terms of training na walang proper training, walang tamang oras. So, how can you serve to the customer with excellency kung hindi maayos yung proper training, di ba? So, syempre ako, nag-adjust na lang kami. Nag-aral ako in terms of procedure. Yan, kasi during that time, marunong na akong gumawa ng kape kasi merong coffee maker, may cashier. Syempre, tapos, you need to know different types of donut, order taker. Meron kaming drive-thru and take-out customer. Meron din kaming delivery in terms of DoorDash and skip order. Parang sa Pilipinas, Foodpanda and Grab, meron din kaming ganon. So, it's a big help for me. Nagaling ako sa tindahan na may ganon. Wala lang kaming drive-thru. But, way back in McDonald's, Kuwait, meron akong experience in terms of drive-thru. And, take note, halos ng napuntang kong tindahan is mga BC. From Jollibee pa actually. So, yun. In terms of adjustment, medyo nahirapan kami. Pero lagi ko kasi nung iniisip is, it takes 1 month. Sige, bigyan mo ako ng 1 month. Sige, bigyan mo ako ng 2 months. Makakapag-adjust ako in terms of everything. So, yun.
So, yun lagi yung mindset ko kapag nahihirapan ako. Kasi it takes a lot of operating procedure and standards na kailangan mong alamin. And the same time, nag-adjust ka sa mga type of customer na meron ka. Sa people, sa mga katrabaho ko is different types. Like, meron kaming Pilipino, may Canadian, and may Indian, may taga Nigeria, taga Bangladesh. So, yan, different types of people. Mayroong taga Russia. So, yan. And, masaya naman. Syempre, galing ex-OFW na tayo. So, we know how to, adjust from paano makisama in different types of people. So, yun, nakapag-adjust na ako doon. And then, syempre, kailangan talaga guys, is yung mindset mo is, hindi yung kung manager ka sa Pilipinas, is pagdating mo dito is manager ka rin. Or kahit supervisor ka, hindi siya excuse para hindi mo gawin yung mga ginagawa ng mga team members or mga food counter attendant. So, in overall, as a food service supervisor, it says like, all around. Kailangan alamin mo lahat from baker, cashier, drive-thru, sandwich person, yung gumagawa ng mga sandwich, coffee maker, window person, order taker, lahat yan kailangan mong alamin. So, ikaw, sa sarili mo, kung ano yung goal mo, so, sinet ko siya one by one. Kailangan marunong ako mag-counters, kailangan marunong na ako how to make cold drinks, how to make hot drinks, special drinks, something like that, sandwich, what are the different types of donuts. So, yun, adjustment. So, siguro, masasabi ko na nasa sa'yo kung paano mo ma-adjust or paano mo papadali yung mga bagay-bagay na yun. Okay? And in terms of machines, hindi naman ako nahirapan kasi dito sa Canada is high-tech na din yung mga machine. So, pipindot ka lang and pag-aaralan mo syempre yung mga procedure, how to operate this one, paano ka mag-brew ng coffee, paano gagawa ng tea, yan, paano ka mag-operate ng oven. So, yan. And, hindi naman one shot ito ilalagay, isisikin lahat yan sa isip mo. So, for me, ang ginawa ko noon, one step at a time. Okay? And then, pag napag-aralan mo na, execute on actual para mas mabilis. And then, as a supervisor that time kasi, parang it takes 1 month lang ako noon. Or wala pa akong 1 month noon. Nag-handle lang ako ng ship. So, for me, hindi naman siya ganun kahirap kasi may experience ako in terms of managing people. But, here in Canada, it's most likely yung sa mga panggabi ko noon is mga part-timers. So, syempre, mga toddlers yan, mga bata, mga high school students yan na nagpa-part-time sa Tim Hortons. So, it's a big adjustment for me noon time na yon kasi minsan, sa shift mo, 5 na lang kayo, hindi papasok yung isa. So, maghahanap ka ng magko-covered sa'yo or else kung walang magko-covered, mag-multitasking ka. So, may hawak ka ng headset, may hawak ka pa ng, ikaw yung nagagawa ng sandwich. So, everything is sa iyo. And doon din ako nag-adjust agad kasi syempre tapos minsan syempre as supervisor tutuutusan mo sila. So kailangan alam mo how to kung paano mo i-delegate yung task. But for me, talagang lang siya. Dapat observe mo muna at the same time din yun malaking bagay din na kailangan mo i-adjust kasi nauna sila sa iyo eh. Alam na nila yung procedure ng trabaho. Unlike sa iyo na supervisor ka, na newcomers ka lang. So, yun yung maging mindset mo na dapat kahit bago ako, ang mindset ko nun kahit bago ako, dapat hindi nila makita na hindi ko alam yung ginagawa nila, hindi ko alam yung standard nila. At dapat makita nila na alam ko or alam kong i-execute yung mga procedures. At so, mas susunod sila sa'yo. Kasi kung hindi mo alam yung procedures ng ginagawa mo as supervisor, tapos nandyan sila na matagal na sila sa company. So, there's a comparison or pwede na hindi sila pumasok kasi ayaw ka nilang kasama or else, hindi mo sila mauutusan, hindi mo madedelegate yung task.
So, yun yung adjustment sa terms of, ang mga katrabaho ko. Pero, magbababait sila, basta magaling ka lang makisama, at na-appreciate mo yung ginagawa nila. Especially yung mga part-timers na mga like 16 years old, 15 years old, yan, yung mga kasama ko dati. So, yan. Fast forward, madali naman ako nakapag-adjust kasi nga guys, yung mindset nyo dapat is, hindi ako habang buhay or hindi ako magtatagal na hindi ko alam yung mga ginagawa ko. So, yun, i-goal nyo yun na training ako ngayon, but after 1 week, after 2 weeks, I can do alone. I can do kung ano yung ginagawa nyo na dapat ginagawa ng isang supervisor or isa ng food counter attendant. So, yun. And, yun, nakapag-adjust ako kasi dito kasi sa Canada walang mga boss. May boss ka pero hindi sila bossing yung tayo. So if they are see you na nahihirapan ka or kahit mga customer guys, pag alam nila na bago ka, tapos hindi mo makuha yung like condiments ng coffee or hindi mo ma-punch ng maayos, they will teach you, they are waiting for you na makuha mo yung tama. Sometimes they will teach you kung paano mo igagawin. Like, dati, kapag gagawa ka ng coffee, gusto nila half coffee, half milk, half sugar, something like that. Yung mga special orders, and syempre, nag-a-adjust ka pa nun, pero nakaharap ka sa customer. They are very approachable, they are very understanding sa ginagawa mo. So, yun yung nagustuhan ko. And, for me, ang iba kasi kaya nahihirapan is, yung mindset nila is hindi naka-prepared. So, dapat prepared yung mindset mo na ito yung whatever na trabaho na kaya ko at hindi naman ako hindi magiging parang risky yung sarili ko is you can grab that one. So, starting lang naman yun. So, yun guys, yun ang share ko sa inyo and I hope na nakatulong ito sa inyo at nagkaroon kayo ng idea